buhay ng mga mangingisda ay nakasalalay sa biyaya ng dagat. Pero paano kung unti-unting nawawala ang biyayang ito? Sa ilalim ng usok ng coastline, ang karagatan ay hindi na tulad ng dagat. Ano pong pangalan niyo? So yun, ako isang organisasyon ng Pinsamala bilang BOD ako rito. Ako nga pala si Rafael Dominico. Ano ngayon ng cold plant, yung alikabok na umaano sa tao. Lalo-lalo na ngayon sa mga bata. Sa akin lang, panawagan ko lang sana yung ating San Miguel. Sana nag-ano sila ng mga doktor dito para sa mga kababayan ko rito. Maraming residente ng Lamao ang nagkakasakit dahil sa polusyon. Karaniwan ng ubo, sipon at iba pang sakit sa paghinga. Talagang ang baho talaga niyan pagka yung mga alikabok niyan, iba talaga. Masakit sa dibdib. Kaya sa totoo lang, ang mga tao rito, kung tatanungin mo kung ano yung mga sakit kahit pumunta ka sa center, panay ubot sipon talaga. Laki ang pinagbago. Nakipagsagutan ako sa gwardiya nila. Sabi ko, ba sir, ano bang pinagbabawal nyo rito? Hindi exclusive itong pier nyo. Dati namin pangistaan to, bakit ngayon? Babawalan nyo kami. At Tiber, tinanong ko, kailan ka pa rito? Kaya ko, sir. Ako, tumanda na ako rito. Planters product pa lang yan. Dito na ako nangingisda. Hanggang na, itong area nyo na ito, pangisdaan namin. Tinayuan lang yung pier nyo yan. Hindi kami maakyat, hindi kami tanakaw. Nangingisda kami. Anong pangalan mong rika ko, sir? I-video kayo, picturein lang kita ako, sir. Kung gusto magreklamo, tara ka ako sa barangay. Sa munisipyo, sasamahan kita. May mga times po na parang tinreten nila kayo. Oo. Pero hindi ako natakot sa kanila. Kaya sabi ko sa kapwa ko mga isda, sumagot kayo, kaya nga lang, huwag kayo magmumura. Yun lang sila, huwag kayo magmumura. Sagutin nyo sila ng maayos. Kung tatakotin nila kayo, huwag kayong magpadalas takot. Pagka tinutukan kayo ng baril, sabihin nyo sa akin, ibabablatter ka ako natin. Pero May hindi naman. experience na po. Meron na, meron. Karagatan ay malinaw. Ang mga kemikal na inilalabas nito ay nakakasira sa kayamanan ng dagat. Mercury, arsenic at iba pang nakakalasang kemikal ang unti-unting sumisira sa ekosistema. Ang kemikal na ito ay hindi lamang banta sa buhay ng mga isda. Kapag napunta ito sa pagkain ng tao, maaari itong magdulot ng sakit tulad ng cancer at neurological disorders. Feel like ayaw nyo siguro ano lang to kuya idea, parang manghingi kayo ng kapalit na total kinuha nila yung lupa, unang-una dapat bayaran nila kayo, tapos pangalawa dapat kung marerelocate kayo, kung gusto nyo man kuya, dapat meron ng bahay na ibibigay, tapos meron pa kayong dapat buwanan na binibigay na pera sa inyong financial, kasi kung nakasira sila sa inyo, sa property nyo, sa kalusugan nyo, tsaka sa pamumuhay nyo, dapat kuya, may mga kapalit yung ganun. Kasi sa batas, ganun naman talaga dapat. Alang ganun na nagkado sa inyo, kuya, kung mausap na ganun. Meron dati. Ang kaso, yung una, yung binibigay nilang bahay, hindi sapat doon para doon sa isang pamilya. Ibig sabihin, katulad sa amin, bibigyan lang ka lang ng, katulad sa amin ilang kaming pamilya dyan. Kasi siyempre, nandito na rin nakapagpamilya. Ang nila, nasa bawat isang pamilya, isang lang yung ibibigay. Ikaw ba, magkakasya ka lang doon sa 24 square meter? Napakaliit lang nun. Sa 24 square meter, yun lang yung pagtatayuan mo ng bahay. Ay katulad ako, ang tanong ba, hindi ba ako, yung mga anak ko, hindi ba yung magsisipag-asawa? O paano ka doon titira? Tapos wala kang matatamnan na yun lang. Dapat nga kung gaano kalaki yung kinuha nilang lupa, yun yung ibalik sa inyo. Kaya yun, kaya hindi talaga kami totally pumayag. Dapat noon kasi, babayaran na kami. Ang kaso, that time na puro panluloko lang yung mga ginagawa nila. Na sa katunayan nga, dapat sabi nila na babayaran na kami. Hindi nagpunta na kasi nanggaano na sila ng magkakaayusin na nga. Pinagpatawag sila sa barangay. Ngayon, pagdating naman namin sa barangay, wala naman sila. Hindi lamang ang dagat at ang mga mangingisda ang biktima ng polusyon na dala ng coal plant. Maging sa hangin ay tila may pangamba pa ring dala sa mga residente ng Lamao.
pupuntahan natin si Ate Sinaida na isa ring residente na ninirahan dito malapit sa coal plant na nakatayo dito sa Lamao. At ayon sa kanya ay walang araw na hindi tahimik ang kanilang buhay dahil sa pangamba na dala ng coal plant na ito. Hindi namin masasabing maayos kasi yung nararanasan naming ingay, tsaka yung sa Alikabok, malaking pinsala sa pamumuhay ng lalo na sa mga anak ko. At tulad niyan ngayon, na naman sila, maalikabok na naman kasi umaano naman yung may kasi siya, alert siya sa balat, yung maliit ko. Kasi nga, katulad nung pinakita ko nung Kalamang Derek na skin allergy niya, umaano na naman siya, nagsusugat na talaga siya. Kaya malaki talaga saka yung isa ko naman may asthma. Kaya hindi sila talaga pwedeng gumala dito pagka ganito. Kasi pag ganyan, amihan, patindi ang alikabok. Lalo't may nagbababa sila ng coal nang gagaling sa barko. Dun, ang tindi talaga ng alikabok. Saka yan, minsan bigla-bigla may pumuputok, may sumasabog dyan. Saka yung baho na nag-release din ng mga mabaho talaga. Talagang kakabagang ka talaga. Talagang dadanasin mo yung masakit yung tiyan mo. Kasi nga katindi ng baho. Masasabing napakahirap alisan itong pwesto na to, yung lugar na to. Kasi nga po, dito na kami dito na kami sinilang. Dito na ako talaga tungkol Lamao ako eh. Noon kasi sa Lamao, kahit sa tabing dagat ka lang, makakahuli ka ng maliliit na isda pang ulam. Ngayon, ang mga mangingisda nakakaawa. Lalo't sinabayan pa ng pagkukwari. Tapos yung pag nagdabas sila ng chemical nila, wala kayong sa tabing dagat, mabaho yung nila, burak ang nilalabas nila. Ang mga coal plant ay naglalabas ng mga nakalalasong kemikal katulad ng sulfur dioxide, nitrogen oxide at mga particulate matter. Ayon pa sa aming pananaliksik, ang mga chemical na ito ay sanhi ng mga respiratory diseases katulad ng hika, bronchitis at maging cancer. Bukod sa hangin, ang mga aburin mula sa planta ay nagkakalat ng mga lason sa lupa at maging sa tubig. Ang mga ito ay nagdudulot ng masasamang epekto hindi lamang sa kalusugan ng mga tao, kung hindi maging sa pamumuhay nila na malapit sa kabuhayan o malapit sa coal plant na naapektuhan at mga agrikultura. So, una muna yung organization ko ay based sa pangalan, yung Nuclear Free Bataan Movement ay isa siyang people's movement, community-based people's movement na binubuo ng iba't ibang sectors. May mga communities, may farmers, may fishers, may kababaihan, may kabataan na tumututol sa pag-operate ng Bataan Nuclear Power Plant at saka mga nuclear power plants. At nagsimula ito noong 1970s, Pero nitong mga nakaraang taon, nagsimula ng i-welcome ng probinsya ng Bataan ang coal-fired power plants, Specifically noong 2009, nagkaroon ng isang inintroduce na yung coal-fired power plants, unang coal-fired power plant na itinayo diyan sa Limay. Para daw gamitin sa sa power supply ng refinery. At syempre tinutulan natin 'yon. Bakit? Kasi unang-una yung coal plant ay batay sa mga aral ng marami ng mga inilabas. Ang coal plant ay isa siyang culprit o ito yung pinakadahilan ng carbon emission o yung tinatawag nating global warming dahil yung carbon dioxide ito yung pinakapangunahing contributor sa greenhouse gas, Malaking porsyento ng greenhouse gas na nasa atmosphere natin ay carbon dioxide.
At ang carbon dioxide ang nagkukos ng global warming. At yung global warming ay siya ngayon dahilan ng climate change. No? Yun yung pinakamalaking dahilan. Pero particularly sa communities, yung coal-fired power plants ay nagkukos ng mga paglabag sa karapatan. Unang-una na dyan yung karapatan sa paninirahan. Kasi yung pagtatayo ng coal-fired power plants ay kailangan nila ng lupa. So yung lupa na yan, nandyan nakatira yung community. Kaya pinapaalis nila, natanggalan nila ng tirahan. Pangalawa, yung paglabag sa karapatan sa kabuhayan, lalo na ng mga mangingisda dyan. Kasi yung coal plant ay nangangailangan na i-clear yung baybay dagat, no? Kasi nagtatayo sila ng mga pier, kaya itong mga pier na ito ay mga fishing grounds. Future na kung saan kayo mga kabataan ang magmamanan ng ganong klaseng kalagayan, di ba dapat kayo ang mas engaged sa pagkilos? Di ba dapat kayo ang mas proactive? Kasi parang inaagaw, parang nawawalan kayo ng karapatan para magkaroon ng isang sustainable na future. Kaya kumbaga, sino ba ang mas dapat na nakikibaka para dyan? Dapat kayo yun, no? Kasi hindi na nga lang ito usapin ng future eh. Kahit ngayon yan, nangyayari na yan. Kaya, kumbaga, kayong mga kabataan ngayon, dapat proactive na kayo ngayon. Kasi yung future din ng mga magiging anak ninyo ang at stake dito. Sa kabila ng hirap, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang mga residente ng Lamao. Hanggang sa iba pang mga bayan ng Bataan. Nagkakaisa sila para sa kanilang kalikasan at kinabukasan ng mga susunod pang mga henerasyon.